Ito na pala yung buong video nung nagpagawa tayo ng CR natin dito sa farm. Sobrang daming nangyari nitong mga nakaraan sa buhay natin ay hindi na rin tayo makapag-focus sa pag-vlog natin. Marami pa rin kasi talagang hindi natutuwa kapag may mga natutupad nga tayo sa mga pangarap natin. At marami din naman hindi naniniwala sa atin. Pero sabi nga ng iba, sarili lang din talaga natin ang nakakaalam kung sino talaga tayo. At si Lord lang din talaga ang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng puso at isip natin. Kaya kung may pangarap ka at kahit maraming hindi naniniwala sa'yo ay ituloy-tuloy mo lang. Dahil kapag nagpa-apekto ka sa kanila ay mas lalong wala kang magagawa para tuparin ang mga pangarap mo. Parang kailan lang ang dami natin pinapangarap pero unti-unti na natin yung natutupad ngayon. Pero alam nyo ba na lahat ng ito habang tinutupad natin ay ang dami-dami ding humihila sa atin pababa. Mabuti na lang din talaga mas naniniwala tayo sa sariling kakayanan natin at sa plano ng Diyos na gagawin niya sa buhay natin. Kapag talagang nakatuon lang tayo sa pangarap natin at sa plano ng Diyos sa buhay natin at hindi iintindihin ang mga taong walang ginawa kundi husgahan lang tayo ay hindi natin namamalayan yung mga dating pangarap lang natin ay unti-unti na rin nating nabubuo. Parang ako kahit ang dami-daming hindi naniniwala at kahit nahihirapan o nasasaktan ay mas pinili ko pa rin gumawa ng paraan o magsumikap para lang unti-unting tuparin yung mga dating pinapangarap ko lang. Unang araw pala ito nung ipinatuloy natin ipagawa yung CR natin. May kalayuan din pala yung buhangin natin sa kubo kaya ang ginawa na lang nila kuya ay mano-mano na nga lang din nilang hinakot ito. Tag-ulan nga nung mga araw na hindi pa sila nag-uumpisa gumawa dito kaya ayan puno nga ng tubig yung gagawing tangke ng CR. Mabuti na nga yan para dyan na din sila kumuha ng tubig na gagamitin nga nila dito sa paggawa ng CR dahil may kalayuan nga din yung poso dito sa kubo. Sa unang araw nga na paggawa nila dito, eto na nga din yung nagawa nila. Tignan nyo naman ang bilis-bilis nga. Ito naman yung kaganapan nung pangalawang araw na paggawa nga nila ng CR natin. Bali ang ginagawa nga nila dyan yung pagkakabitan na nga din ng bubong. Singit ko na nga din palang ipagawa yung magiging tapakan papasok sa kubo dahil simula nga nung naipatong yung kubo natin ay medyo mataas na nga rin. Habang abala nga sila dito sa paggawa, umalis nga pala ako dyan dahil kinulang nga yung materyales natin kaya nagpunta nga muna ako ng bayan. At eto nga sa wakas nakabalik na rin ako. Bali ang binili ko nga pala dyan yung mga elbow na gagamitin sa CR tapos yung ilalagay nga sa bintana. Sabi nga ni kuya ang bilihin ko nga daw yung ceramic, parang hollow blocks nga yun na may design. Yung may butas-butas nga yun na pwede natin ilagay sa bintana ng CR natin. Kaso nga lang wala akong mahanap ng ceramic na sinasabi nga ni kuya kaya glass block na nga lang din yung binili ko. Pagkarating ko nga ito na din yung nagawa nila. Ang bilis nga nila, bali pangalawang araw pa nga lang nila tong nagawa pero halos matatapos na nga din nila. Nung mga oras nga na yan nilalagay na din ni Kuya Nestor yung mga PVC na gagamitin nga sa CR. Bali ito pala yung binili ko na glass block dahil wala nga akong mabiling ceramic. At ito naman nga nagawa na din pala nila yung pinagawa kong apakan papasok sa kubo. Bali hindi pa nga yan tapos, pagagandahin pa nga natin yan. Nung araw pala na yan ay isinabay ko na nga din magpaani ng saging dito sa farm. Bali ito pala yung unang paani nga ng saging dito sa farm na ako ngayon magmamanage. Alam nyo guys, kahit hindi sa akin tong farm na to ay pakiramdam ko nga nung mga oras na yan ako ngayon nagpapaani ng sarili kong tanim. Lalo na kapag saging at niyog nga yung itinanim mo, maghihintay ka na nga lang din ng bunga pagtapos mong maitanim. Tapos paglipas ng ilang araw ay aani ka na naman. Kaso nga lang hindi sa atin itong farm at hindi rin sa atin yung mga tanim na saging o niyog kaya lahat ng mapagbebentahan nitong saging ay mapupunta sa may-ari. Pero wag kayong mag-alala guys dahil kasama sa pangarap ko ang magkaroon ng sariling bukid o farm na mapagtataniman nga natin ng sariling atin na. Balang araw aani din tayo ng sariling sa atin at kung ano man yung saya na nararamdaman ko ngayon ay madodoble pa nga yun. Basta sipag, tiyaga at pagsusumikap ang magiging susi para matupad lahat ng mga pangarap. Ito naman yung mga kaganapan ng pangatlong araw ng pagpapagawa nga natin ng CR. Bale, itong magiging tangke na nga ng CR ang gagawin nila. At dahil puno nga ng tubig ulan itong hinukay, kaya ayan, hinihibas nga muna nila para masimento na nga din nila. Bali, sa pangatlong araw ay na-flooring na nga din nila yung magiging CR natin. Tignan nyo naman ang bilis-bilis nga. Mga ilang oras nga lang din ay halos matatapos na nga rin nila itong paggawa ng tangke ng CR. Medyo nahirapan nga din sila sa paggawa nitong tangke dahil may tubig nga ito.
at kahit hibasin nga nila ay nagkakatubig pa nga rin. Dahil nung pinahukay ko nga ito ay nagkaroon ng bukal. Siguro dahil mayaman nga talaga sa tubig itong lugar na to kaya konting hukay mo lang ay meron na nga rin bukal. Nung araw pala na yan ay dumating na din yung in-order kong yero at yung hollow blocks na in-order ko nga pandagdag dun sa in-order nating una dahil nagkulang nga yun. Hindi ko rin talaga inakala na kukulang pa nga yung materyales na una kong in-order dahil may karamihan na nga din yun. Siguro dahil may kalakihan nga yung pinagawa natin na CR. Yun din kasi talaga ang gusto ng sponsor natin na medyo may kalakihan nga yung CR natin para hindi nga tayo mahirapan at maggipit. Kaya sobrang pasasalamat po, maliit man o malaki yung CR natin, siguradong hindi na nga po kami mahirapan dahil may CR na nga kami. Ito naman yung mga kaganapan nila sa pang-apat na araw na paggawa nga nila dito. Bali tinakpan na din nila itong tangke at ang isusunod nga nila ay bububungan na nga nila itong CR natin. Ito palang mga gumagawa ay mga pinsan ko nga lang din ito, taga dito lang din sa lugar na to. Shoutout nga daw po pala sa papa ni Kuya Nestor na nandyan sa Marikina. At shoutout din po sa family Dob na nandyan din sa Concepcion, Marikina. Binabati ko nga rin po pala si Kuya Leo Crispido at ang kanyang pamilya dyan sa Kabitukulan Reserva dito sa Aurora Province. Shoutout din po kay Kuya Jmar Madriñan na nandyan sa Tumana, Marikina. Pinapabati po kayo ng inyong papa na si Kuya Junior Madriñan. Shoutout po sa inyo. Salamat po dahil isa po sila sa mga gumagawa nga ng CR natin na talaga namang napakasipag at napakabilis nga nilang gumawa. Kaya kayo guys, kung may mga ipapagawa nga kayo sa bahay nyo ay pwede nyo lang din silang tawagin. Pulido at malinis nga silang gumawa. Pinapaltan ko na nga rin ng PVC itong lababo ng kubo natin dahil yung dating nakalagay nga sa kanya ay kawayan lang, mabubulok nga yun dahil tinatapunan nga natin ng tubig. Nagpunta na nga lang din pala ako sa hardware nung pang-apat na araw para bilihin na nga din yung pintuan na gagamitin natin sa CR. At ito, pinahatid na lang din natin sa tricycle dahil hindi ko nga to kayang dalahin, nakasingle nga lang din ako nung araw na yan. Bali aluminum na nga lang din pala yung pinabili sa akin nung sponsor natin para tumagal nga raw yung pintuan natin at hindi nga agad masira kapag nababasa. Nung araw nga din na yan ay ikinabit na din nila agad yung pinto. Medyo nahirapan nga sila dyan sa pagkabit ng pinto dahil may kahabaan nga yung pintuan na nabili ko at yung size nga din ng pintuan na ginawa ay sumobra nga. Kaya ayan, pinutulan na lang din nila para sumakto nga yung pintuan natin. Ilang minuto nga din ang nakalipas at hindi nagtagal ay naikabit na nga din agad yung pintuan. At syempre isinabay na din pala nilang ikabit yung ball nung araw na yan. Bali araw nga pala yan ng Sabado at sabi nga nila sa araw ng Lunes ay pwede na nga rin natin gamitin. At eto nga nung mga oras na yan ay oras na rin ng uwian nila pero siningit pa nga rin nilang maayos itong bubong. At dahil linggo nga kinabukasan nung araw na yan hindi nga sila makakapagtrabaho kaya pang samantala nga lang din nilang ilalagay yung yero para hindi nga lang din maulanan yung kahoy na inilagay nila. Magdadagdag pa rin kasi sila ng hollow blocks kaya pang samantala nga lang din muna nilang inilagay yung yero nung pang-apat na araw. Sa pang-limang araw naman na gumawa nga sila dito, eto naman yung naging kaganapan nila. Bali naglagay na nga lang din sila ng kisame dito sa pangalawang kwarto. Baka nga po pala magtaka kayo kung bakit pinalagyan ko ng kisame itong kabila. Plano kasi namin dito liguan o kung saan nga kami maglalaba. Kaso nga lang nung natapos na nga gawin yung CR, nakita ko nga yung lawak niya ay sobrang lawak pala. Na kahit maligo at maglaba ka nga doon ay pwede mo lang din gawin dahil malawak nga. Kaya naisip ko na ipagawa na nga lang din itong kwarto para pag may bisita o pag nag-e-edit nga ako ay pwede dito kahit maraming tao. Sa pang-limang araw na paggawa nga nila dito, ito na din pala yung araw na aayusin na nga din nila yung bubong. Bale, ito na nga yung final na pagbububong. Pinapalitada ko na nga lang din itong kwarto na to para mas maayos nga siyang tingnan. Alam nyo guys, sobrang nabilib nga ako dito kay Kuya Nestor dahil sobrang bilis niya nga lang din itong ipalitada. Nakakatuwa lang din talaga silang makita na gumagawa dahil napakabilis at malinis. Meron nga nag-comment sa live natin nung nilive ko nga sila habang gumagawa. Meron nga nagsabi doon na malinis at pulido nga daw talaga gumawa itong si Kuya Nestor. Sabi ko nga na totoo naman dahil nakita ko nga sila kung paano gumawa. At eto nga sa wakas, saktong pang-limang araw nila ay nabuo din yung CR natin. Bali hindi pala nila yan na finish yung loob at labas ng CR. Pero syempre kapag may budget na ulit tayo ay papa-finish nga natin yan. Bago nga po matapos ang video na to, sobra po ako nagpapasalamat sa taong nagbigay ng suporta sa akin at tumulong para mabuo itong dating pangarap ko lang. At syempre sobra din po ako nagpapasalamat sa lahat ng taong sumusuporta dito sa Ant TV. At higit sa lahat ng ito ay pinagpapasalamat at tinataas ko kay Lord.